karahasan at disinformation. Ito raw ang mga problemang pilit sinusolusyonan ng COMELEC sa eleksyon ngayong taon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Cheryl, aminado ang Commission on Elections na may mga bagong hamong kinahaharap ang bansa ngayong halalan. Sa medyang responsable, Mapanuring Botante Forum ng Philippine Press Institute ngayong araw, binigyan din ni COMELEC Chairperson George Garcia na bukod sa karahasan, malaking hamon na rin ngayon ang disinformation. Sabi ni Garcia, kailangan itong tugunan lalo't pundasyon ng eleksyon ang tiwala ng publiko. Kaya lang, mahirap daw itong solusyonan lalo't wala namang social media regulation ng bansa. Ang tangi lang daw kayang gawin ng ahensya, maglabas ng mga resolusyon gaya na lang ng pagre-require sa mga kandidato na i-register sa COMELEC ang official social media pages na gagamitin sa pangangampanya. Kaya lang, kulang din ang manpower at resources ng ahensya para bantayan at i-monitor ang mga yan. Problema rin ang mabagal na proseso ng mga platform lalo na't nasa kanila ang huling desisyon kung alin sa mga post o pages ang aalisin. Kabilang pa sa mga resolusyong inilalabas ng ahensya ngayon ang anti-discrimination at safe spaces sa polling precincts at iba pang lugar. Layo naman niya na maiwasan ang diskriminasyon sa ilang sektor ng lipunan gaya ng paggamit sa mga single parents o kaya yung double meaning campaign jingles. Naglalabas din ng show cause order ang ahensya sa mga kandidatong umaani ng batikos dahil sa mga hindi magagandang pahayag o biro. Cheryl, naniniwala rin ng COMELEC na kailangan amyendahan ang umiiral na batas. Sa issue kasi ng vote buying, hindi pa sakop ng batas ang e-cash applications lalo't hindi pa naman ito ginagamit noon. Bukod dito, inilunsad din dito ang 2025 Media Electoral Agenda. Layunin ito ng pangalagaan ang mga alagad ng media, hindi lang sa panahon ng kampanya, kabilang yung pangangalaga laban sa gender-based attacks, red tagging, at normalization ng repression at censorship. Cheryl, bukod sa mga ito, tinalakay din ang papel ng paggasta o campaign finance ng mga kandidato. Kabilang dyan, yung vote buying at yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.